Magandang umaga mga bata para sa ating aralin sa Filipino 5, unang linggo, quarter 1, aralin 1, unang araw. Ang akdang naratibo ay mito. Kaugnay na paksa sa wika ay panguring pamilang na palansak at langkapang pangungusap. Para sa tekstong biswal, pag-usapan natin ang slogan. Ilarawan ang pangalan ng Diyos o Diyosa na lumabas sa ruleta. Piliin ang iyong sagot sa kahon. Diyos na naninirahan sa kalangitan, Diyosa ng mga bituin, Diyos ng mga mandirigma, Diyosa ng mga panay, Diyosa ng kagandahan, Diyosa ng mga kapampangan, Diyosa ng mga taga-Laguna, Diyos ng mga taga-Cordillera, Diyos ng mga Ifugao, kataas-taasan Diyos ng Kabisayaan. Mariang Makiling. Ang tamang sagot ay Diyosa ng mga taga-Laguna. Sa susunod na bilang, tala. Ang tamang sagot ay Diyosa ng mga bituin. Sunod, Alunsina. Ang tamang sagot ay Diyosa ng mga panay. Mariang Sinukuan. Ang tamang sagot ay Diyosa ng mga kapampangan. Bugan. Ang tamang sagot ay Diyos ng mga Ifugao. Venus. Ang tamang sagot ay Diyosa ng kagandahan. Bathala. Ang tamang sagot ay Diyos na naninirahan sa kalangitan. Kaptan o Laon. Ang tamang sagot ay kataas-taasang Diyos ng Kabisayaan. Apo-Laki. Ang tamang sagot ay Diyos ng mga mandirigma. Ano ang mitolohiya? Ang mitolohiya o mito ay isang anyo ng panitikan na nakapalibot sa relihiyon o tradisyonal na kultura. Sa mga librong ito, tipo na ang mga protagonist o main character ay isang Diyos, Diyosa
o anak ng isang Diyos. Maraming elemento tulad ng mahika, nilalang, at mahiwagang mga lugar. Ang Greek mythology ay isa sa pinakasikat na mitolohiya, hindi lang sa buong mundo, kundi sa Pilipinas. Iilan dito ang istorya ni Medusa, Icarus, at Theseus and the Labyrinth. Usapan naman natin ang mga elemento ng mitolohiya. Tauhan. Ang mga karakter na makikita sa mga kwentong mitolohiya. Ang mga ito ay ang Diyos, Diyosa, at ang mga mortal sa isang komunidad. Tagpuan. Ang lugar, panahon, at kultura kung saan nagaganap ang kwento. Banghay. Ito ay tumutukoy sa outline o framework ng isang kwento. Kadalasan na mga banghay ng isang kwentong mitolohiya ay ang interaction ng mga Diyos o Diyosa, mga maaksyong paglalaban ng mga Diyos o Diyosa gamit ang kanilang kapangyarihan, ang pagkakalikha ng mundo at kung bakit ito nangyari at ang mga makamundong problema at paano ito nalutas. Tema: ang paksa o ang layunin ng mitolohiya. Ang mga ito'y pagpapaliwanag ng mga natural na pangyayari, pinagmumulan ng buhay sa daigdig, pinagmumulan ng asal at gawa ng isang mortal at ang kanyang kahinaan at mga aral sa buhay. Estilo. Ang pamamaraan ng may akda upang maiparating ang mensahe. Nagbibigay ito ng mga maliliit na pagpapahiwatig ukol sa kultura at tradisyon at sa kamunduhan ng isang tao, kahinaan, kalakasan, at iba pa. Pinapahiwatig ito sa pamamagitan ng mga kakaibang mga pangyayari upang maisulong ang kaisipang nalalampasan ng isang nilalang ang lahat ng pagsubok, gaano man ito kahirap. Tono. Ang himig ng kwento na siyang nakapagdadala ng emosyon at aral sa mga mambabasa. Pananaw. Ang pananaw kung saan ito nakasulat, kadalas ay nakasulat ito sa ikatlong pananaw o ang pasalaysay. Kasabihan. Mga salitang may mabigat at maimpluwensyang dulot sa mambabasa. Pag-isipan. Tignan ang larawan. Paano kaya kung ikaw ay may kapangyarihan? Gugustuhin mo ba? Anong uri ng kapangyarihan ang gusto mong makamit? Paano kaya kung ikaw ay walang kapangyarihan ngunit lahat ng kamag-aral mo ay mayroon? Halina at sagutin. Pagmasdan ng larawan. Ang mga larawan na iyan ay mga karakter sa mitolohiya kung saan sila ay may kapangyarihan. Para sa unang katanungan, narito ang halimbawang sagot. Opo, gusto kong magkaroon ng kapangyarihang makatulong sa mga kaibigan kong nahihirapan sa pag-aaral. Gusto ko ring maging mabilis magbasa at magsagot ng mga tanong para makatulong din sa iba. Narito pa ang isang halimbawang sagot. Opo, gugustuhin ko ito. Lalo na kung magagamit ko ito sa pagtulong sa iba. Ang kapangyarihan na gusto kong makamit ay ang kakayahang pagilangin ang mga may sakit upang makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Para naman sa sumunod na katanungan, narito ang halimbawang sagot.
Kung wala akong kapangyarihan, pero meron ng lahat ng kaklase ko, maaaring malungkot ako. Pero iisipin ko na baka may iba akong galing na hindi nila taglayin. Hindi kailangang may kapangyarihan para maging mahalaga. Narito pa ang isang halimbawang sagot. Makakaramdam ako ng lungkot o pagdududa sa sarili. Pipiliin kong hanapin kung ano ang lakas ko, gaya ng sipag, kabutihan, o pakikisama sa iba. Bago tumungo sa pagbabasa ng mitolohiya, basahin muna ang mga pangungusap. Ibigay ang nakasaad na kahulugang denotasyon at konotasyon. Pag-aralan kung paano ginamit ang mga salita. Isulat ang kahulugan nito sa patlang. Pag-aralan muna ang halimbawa. Si Bathala ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat ng Diyos ng mga taga-Luzon. Ang salitang may salungguhit ay Diyos. Para sa denotasyon, ang kahulugan nito, tagalikha o dinadakina. Para naman sa konotasyon, huwag mo sanang gawing Diyos ang iyong cellphone. Ang kahulugan nito, pinakamakapangyarihan o unahin sa lahat. So, sa makatuwid, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo. Samantalang, ang konotasyon ay ang malalim na pakahulugan sa salita o iba pang nais ipakahulugan. Sa unang bilang, denotasyon, maraming isda ang nahuli ni Santiago. Isda ang salitang may salungguhit. Konotasyon, nakahuli ng malaking isda ang pamahalaan. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Para naman sa ikalawang bilang, nagalit ang hari sa balita. Ibigay ang denotasyon na kahulugan ng hari. Ikaw na ang hari sa buhay ko. Ibigay ang konotasyon na kahulugan ng salitang hari. Para naman sa ikatlo, nagkita sina Santiago at Carla sa likod ng malalaking bato. Ibigay ang kahulugan o denotasyon na kahulugan ng salitang bato. Naging bato na ako sa tagal ng paghihintay sa iyo. Ibigay ang konotasyon na kahulugan ng salitang bato. Sumunod, pang-apat, malalaking alon ang pumatay sa mga tao. Parang alon ang buhay namin ngayong pandemya. Bigyan ng denotasyon at konotasyon na kahulugan ang salitang alon. Ikalima, naging bangin ang iniwan ng malalaking alon bilang paalala sa mga tao. Muntik na siyang mahulog sa bangin ng kamatayan. Ibigay ang denotasyon at konotasyon na kahulugan ng salitang bangin. Halina at sagutin. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay hayop na nabubuhay sa tubig. Para naman sa konotasyon ng kahulugan, ito ay importanteng tao o malaking kriminal. Ikalawang bilang, ang denotasyon na kahulugan ng hari ay pinuno ng kaharian. At ang konotasyon na kahulugan naman ay pinakamahalaga o sentro ng buhay. O ang denotasyon na kahulugan ng bato
solidong mineral sa lupa. At ang konotasyon na kahulugan, matigas o walang emosyon. Para sa ika-apat, denotasyon na kahulugan ng alon, pagtaas o pagbaba ng tubig. Konotasyon na kahulugan ng alon, hirap sa buhay. Ika-5, denotasyon na kahulugan ng bangin, malalim na hukay. At ang konotasyon na kahulugan, malapit na kapahamakan. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you.